Testing natin yung ilaw, guys. Ito yung stock na brightness niya. So ito yung park light. Tsaka low beam. Yan o. Yellow, parang kandila. Tapos ito naman yung low beam niya. Naka-projector yan. So, ayan. Hindi na natin papalitan to. So, ito lang papalitan natin. Tsaka yung high beam. Tsaka ito yung fog light. So, papailawin natin yung high beam. Tsaka yung fog light. Makita natin yung comparison before magpalit. Ayan, high beam. Projector, tsaka yung high beam natin, yellow. Parehas ng kulay dito sa park light. So, yan yung papalitan natin. Check naman natin ngayon yung fog light. Switch dito. Ayan. Fog light on. Ayan o. Yellow din. Ayan. Kasi may kalumaan na rin, 2009. Medyo yellowish na rin yung ano natin, plastic ng ilaw. Pero madadala pa yan kung maliwanag yung ikakabit natin. Kaya itatry natin itong binili natin na Narva kahapon sa Repco kung maputi nga siya. Medyo makulimlim ngayon kaya magagawa na naman tayo ng sasakyan. Kasi kahapon sobrang init, 37. Ngayon naman 35 pero cloudy. Oh. Yan, hindi mo mahalata na 35. Pero 35 daw sabi sa ano eh. Weather forecast. Anyway. Ayan, medyo matagal-tagal tayo na wala sa eksena ngayon kasi medyo yan, nag-holiday nga. Tapos nagagala kami saan-saan. Hindi naman nakapag-vlog. Then, ayan. Tambak mo na yung ano natin, V6 na Vitara. Di natin magagamit kasi nga. Ayan, naka-order naman na tayo ng gulong. Dumating na rin yung rims. Then yan, di pa natin magagamit ngayon kasi nga wala pa yung rubber, na-order ko pa lang. So baka Monday o Martes dadating na yun. So sa ngayon, ay may nabili tayo na ano, ipakita ko sa inyo. Nabili tayo na bulbs sa Repco. Yan, ikakabit natin ngayon to. Headlight, tsaka yung tawag nito, fog light. Then, yung reverse light, wala pa. Meron sila dun, ordinary lang, parang ganyan din, yellow. So, gusto ko LED, yan, umorder ako. Baka sa next week, Monday daw dadating. Kasi in-order ko yun nung ano eh, Sabado. Then yan, babalikan natin. Next week, kakabit natin yung reverse light na puti para hindi mahirap sa gabi pag nag-reverse. So, masikip dito sa looban na magawa. Kaya doon tayo sa labas, medyo maliwanag. Pagpapalitin natin to. Ito nga. Maliit lang yung shed natin kasi isang sasakyan nila, hindi pwedeng dalawa. Yun, i-swap natin tong isa. Rumi na ngayon. Ito na ginagamit-gamit ko ngayon sa trabaho, 1 week na. Dumi. Anyway, pag naikabit na natin yung rims and tires, ito naman yung pang araw-araw natin. Lilinisin natin yan din. Pasok natin sa loob. Kasi masyadong bilad sa gabi, nasa labas lang yan eh. Hindi natin maalam, mamaya may bubagsak na ano dyan. Bato galing sa ibabaw. Hailstorm, yan, kawawa naman yan. Kaya pagpapalitin natin next week pag ay kabit na yung ano natin, wheels and tires. Tara, magpapalitin muna natin.
Ngayon magbabaklas na tayo ng ito yung trim na to sa ilalim. Diyan natin dudukutin tong park light tsaka yung fog light sa ilalim. Tapos dito naman yung headlight, high beam nya. Yan lang sa ibabaw. Madali lang gawin. Kailangan natin ng ano dyan sa ilalim, prior tool, patanggal nito. Tapos hindi madudukot, kailangan natin i-twist pala yung gulong para makasya yung kamay ko. Try natin. Kuha muna tayong prying tool. Bala ko sana simulan to nakaraan, kaya nandito na yung mga tools ko, pero yun, tinamad ako bigla kasi mainit nga dito sa labas maggawa. Hindi na ako naggawa. Kung naka-ready naman na to, ito prying tool kailangan natin. Tapos ito lang. Ito nga pala guys yung ano, iniwan ko na dito, baka makalimutan sa Martes. So, yung centric hub ng rims natin, saka yung kasamang ano niya, yan, lug nuts ng Black Rock. Anyway, tara. Ito, nagbumili na rin ako ng ano, ng learner sticker para sa asawa ko nga. Magnet to eh. Higit mo lang dyan, oh. So, kasi yan, kailangan niya driving lesson, ako na magtuturo. Kaso pag tinuturuan mo yung mga bago dito, dapat lalagyan mo ng L, learners, para yung ito pala, para yung nakasunod sa'yo alam na learners yung nasa harapan nila. Hindi sila masyado bubuntot kasi may learner sticker nga. Pag wala, mahirap. Baka yung tinuturuan mo biglang magpreno, babanggain kayong nasa likuran nyo. Tanggal muna tayo ng trim. Kung madudukot natin, kailangan natin pihitin yung gulong kasi masikip eh. Pihitin natin yung gulong muna kasi kailangan natin i-start kasi matigas yan. Ay, sensor niya yung susi malayo. Alright. Ito na, umaraw na. Nainit na naman. Bilisan natin. Mas mabibilad tayo sa araw. Bali, ano lang to. 3 clips. Yan, 3 fastener lang. Tsaka ito pala. Yung screw dito sa may bumper. Ayan. Dukot mo na yung ano dito sa ilalim. Fog light muna tayo. Twist nyo lang pa counterclock. Ayan siya. Baka sa kabila. Ito yata, ayan, ito nga. May kasama ng ano rin to, park light, tsaka yung isa rin meron. So, may spare na lang ako. Then ito lang, ayan, pinagkaiba nyo. Ito yung ano, luma, white. Ito naman may blue. Ito, Philips, yung luma, original yata to. Ito yung Narva, yung binili natin sa Repco. Yun. Right.
Testing natin kung may ilaw. Ayun, may ilaw nga. So ayun, kita na yung pinagkaibahan, oh. White na siya kumpara dito sa ano, ayan, oh. Yellow. Ito white. Okay na. Mamaya itatry natin sa gabi para magkaalaman. Ngayon naman ilagay natin yung park light bulb na bago. Testing. Medyo maputla lang siya kumpara dun sa dati. Pero di talaga siya white. Kasi yung original, ganyan yung kulay, oh, yellow. Ayan, oh, medyo maputla siya. Pero yellow pa rin. Naman tayo sa kabila. Hirap talaga. Kahit masyadong ano, hirap pihitin. Kaya ko yata tatanggalin. Medyo i-bend natin yung ano, connector niya, yung lock niya, mechanism. I-bend masyadong fit. Ito, higpit masyado. Pag itong nasira, wala na, finish na. Bili na naman tayo, ng dalawa. Tigas pa naman. Ayaw pumasok eh. Pihitin natin ng konti. Ayan, try natin to. Sana pumasok. Sana pumasok na this time. Ayun. Masok na. Testing natin ulit kung may ilaw. White na. May ilaw yung sunod natin. Ito na.
Dito natin dudukutin rin pala, same place. Pihit lang, pa counter clock. Tapos ito na siya, ayan o. Hilahin nyo lang itong maliit na globe na yan. Balik nyo lang, paano naman clockwise ikot. Yan. Yan siguro, pero bago natin isara, titesting muna natin kung may ilaw rin. Wala naman pinagkaiba guys. Yellow pa rin yata. Yellow o white. Parang ganoon pa rin naman. Ayan o. Sa kabila. Parehas lang. Nadali tayo. Ayan o. Konting diferensya lang. Medyo maputla lang to. Kaya pala free lang yan. Kasama na to. Sa binili natin na ilaw. Ito. Pag tinignan nyo, ayan, kulay blue yan, pero wala rin, paras lang. Ito yung original, ito yung Narva. Kaso yung ilaw niya, ayan, ganoon din. Medyo maputla nga lang ng konti kumpara doon sa original. Ito, medyo yellow talaga to. Susunod naman natin itong high beam. Buti na medyo madali ito kasi nasa ibabaw lang. There you go. Pasok. Pero naman tayo sa kabila. Ano yung kabila? Kailangan natin tanggalin tong tawag nito. Yung water tank niya ng wiper. Kasi masikip dito. Mahirap dukutin. Napadaan yung tropa. Sabi niya, bakit daw ako bumili ng halogen din? Hindi naman talaga daw masyadong maputi. At least medyo pumuti ng konti. Tsaka masyadong mahal yung pag pina-convert ko to sa LED. Masyadong mahal. 100 plus. Ito, lang to, $89. So, tatry natin. Try lang naman kung medyo lumiwanag sa gabi. Anyway, maglalagay din naman ako ng nito. LED spotties o LED bar para sa high beam natin, isasabay ko. So okay lang, at least ito hindi masyado maputi. Minsan sa gabi pag bumabiyahe ka, naka high beam ka, minsan nakakalimutan mo ibaba, may nakasalubong, at least di masyadong halata na naka high beam ka. Pag LED masyado masakit sa mata. Bala ko kasi maglagay dito sa harapan ng LED bar. Kaya susunod na lang yun. Sa ngayon, try mo natin itong halogen. At least hindi naman siya totally yellow compare sa ito. Sa original, ito medyo white ng konti. Kasi tulad talaga nito, mo kandila sa gabi. Hirap.
Try natin to. Pag hindi ko nagustuhan doon, that's the time na magpalit tayo ng LED conversion. Ayan. Testing natin kung maliwanag. Here we go. Medyo yellowish pa rin talaga siya. Ayan o. Yellow pa rin ng konti. Anyway, yun lang guys. Yung sa reverse light naman natin yun. In-order na natin yung LED. Sa susunod na lang siguro yun. Baka next week kakabit natin yung reverse light. Flex ko lang pala itong battery bracket na nabili natin nakaraan sa eBay. Inesting ko lang kung maganda. Maganda naman siya. Yan, naka ano siya, CNC. Tapos naka anodized na black. Ganda. May iba-ibang kulay nito. Blue, red, yellow. Pero pinili ko itim para mukha siyang OEM stock. Ang ganda. Mura lang to. Nasa $15, $20 something. Yan, ang ganda na siya. Kumpara dun sa steel na kinalawang. Then next upgrade natin ito yung battery. Naka-order na ako. Siguro mga sa Martes pipick upin natin ng umaga yung battery nito. Kasi itong battery niya hindi ko alam kung made in Korea naman sa ilalim, pero ang brand nito hindi ko alam yung brand. Baka mumurahin lang yan. Minsan naramdaman ko minsan mahina mag crank so, papalitan natin yan, pero hindi natin tatapon kasi just in case kung may naghahanap, pamigay ko na lang din. Okay pa to mukhang bago pa pero ayoko lang palitan ng iba, yung branded kilala. So anyway, ligpit muna tayo ng kalat. Medyo umaraw na. So guys, we're back again. 9 o'clock na, sakto. Madilim na talaga. Kasi dito, summer ngayon sa Australia. So alas 9 pa, doon pa lang didilim. So ngayon, past 9, 9:20 na yata. Testing natin kung may pinagkaibahan yung ilaw. Start muna natin sa sakyan. Kasi kanina, pagkakabit ko ng ilaw, testing natin, di ba? Nung pina-under ko na yung sasakyan, ayaw na umandar, na lowbat. Kaya nga sabi ko kanina magpapalit tayo ng battery kasi yung battery pangit. Nag-testing lang ako ng ilaw, nalubat na siya. Actually, naman to, nakatambay siya ng 1 week. Nalubat. Anyway, ayan. Medyo white naman siya ng konti kumpara talaga dun sa stock. Well, hindi naman siya LED, kaya expect mo na hindi talaga siya 100% white. Pero mas okay na to kaysa stock. Try naman natin yung high beam. Kasi yung low beam naman projector yan. Yun, white talaga yung niya. Ayan projector kasi yung low beam kaya puti. Pero yung high beam, try natin. Yun, high beam. Yan, medyo puti-puti na siya ngayon kumpara sa dati. Kumpara sa stock, laki ng pinagkaiba. So far sa $89 na Narva, not bad yung biyahe. Anyway, in the future naman, ito lalagyan ko dito ng LED bar yan sa loob ng grill. Try natin kung siguro liliwanag naman yun, yung LED bar sa loob ng grill. Kasi pag sa labas parang
Meron kasi nakikita ko dito sa labas parang sagway. So try naman natin sa loob para nakatak. Pag sa araw hindi halata na may LED bars. So yun, kaya kahit na medyo di naman kaliwanagan yung ilaw ko, okay lang kasi may LED bars naman ako na suporta sa gitna. Isasabay ko yun sa high beam. So ayan na siya, patayin na natin kasi may bahay doon sa tapat, baka magalit. Nakatapat yung high beam natin. So I think that's it. Not bad, yan o, liwanag na siya. Low beam plus park light lang yan. Anyway, yan lang guys. Salamat sa panunod. So pag hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Tsaka yun, follow nyo kasi ang aking mga socials, TikTok, Instagram, at saka Facebook. See you next time. Bye bye.